driver ng SUV na ito matapos bumangga din sa concrete barrier sa EDSA Ortigas Huwebes ng madaling araw. Batang ko lang pa yung nakikita namin. Yung concrete barrier pa lang po. Hindi naman na kayo gano'n na siya, nawala na ng preno. Sabi ng MMDA, walang kasalanan ng mga concrete barrier sa EDSA sa mga aksidenteng ito. Sa mama. Kalimitan po nangyayari yung aksidente ngayon madaling araw. Either nakatulog or lasing. So, hindi po sa visibility dahil unang-una may ilaw na po tayo sa buong may solar street lights po tayo sa kabaan ng EDSA. Pero kung automatic isang tatanungin, hindi akma sa international standards sa mga barrier sa EDSA. Hindi standard. Kasi dapat yung pag sinabi yung barrier, still barrier siya. Hindi siya, may science behind that. Kung mali yung barrier mo, kasalanan mo. Kung nila yung malayo pa, nakikita mo. Sabi ng MMDA, may mga reflector ang barriers at regular din nililinis. Bago bumahay, kailangan yung katawan. Ayos yung katawan, yung pag-iisip. Focus sa daan. Sa tala ng MMDA, mula Enero hanggang itong Hunyo, umabot na sa halos 3,000 ang road crash sa EDSA. 6 ang naitalang namatay at higit 500 ang nasugatan. Sabi ng MMDA, sa bawat pagbangga ng sinumang motorista sa mga concrete barriers na gaya nito, ay may kaukulang multa na kinakailangang bayaran. Bukod sa 1,000 piso multa para sa reckless driving, depende rin ang halaga ng concrete barriers na babayaran ninyo, depende sa kung sino ang nagmamay-ari. Payo ng mga eksperto sa mga motorista, maging maingat sa biyahe. Huwag magmaneho kung malabo ang mata o may masamang nararamdaman. Kung inaantok o nakainom, magpahinga at huwag munang magmaneho. Huwag ring mag-text habang nagmamaneho. May barrier man o wala, maging responsable sana para sa kaligtasan hindi lang ng motorista, kundi para sa mga pasahero at iba pang nasa lansangan. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Iginiit ang National Council on Disability Affairs na dapat ipag-ugnayan ng Metropolitan Manila Development Authority sa sektor ng persons with disability. Ang itinalo ang controversial na wheelchair sa EDSA Association ng Busway na in-line the wheelchair platform sa rampa. Sana sa pagpaplano hanggang sa magawa, i-consider na magkaroon na ng public forum kasi when they were planning for the MRT yung bago, tumawag sila sa amin, nagdagaan sila nagsisik sila ng opinion, whether itutuloy or hindi, approved ba sa sector, yung mga dimensions, yung design. Wag doon sa akin, mga ito. Ipinasilip naman ng grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan ang FPG na magiging parte ng kilos protesta sa bayang zona ng Pangulo. Tinawag ang FPG na Umbagang Pilipinas, hango sa slogan na Bagong Pilipinas ng administrasyon. Ipinapakita nito ang tila nagbubulong imahe ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Mong Secretary General ng Bayan, ng taong bayan sa bangayan umano ng dalawang panig. Nag-ikot naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ilocos Region at Cordillera ngayong araw para mamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino. Sinagot din ng Pangulo ang naunang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi na muling sasali sa kanyang gabinete. Nagpapatrol, tiyak, Matipid ang naging sagot tungkol sa desisyon ni Vice President Sara Duterte na hindi na muli ito babalik sa gabinete ng Pangulo matapos ang kanyang paglilitiyo sa DepEd at NTF-ELCAC. Hindi na rin nagsalita ang Pangulo sa desisyon ni VP Sara na hindi dumalo sa kanyang zona sa Lunes.